Ubusan na to ng yaman. Ultra-bilyonaryo itong si Enrique Razon. Kaya yung inihingi pong moral damages, 100 million kagad. 10 million yung exemplary damages, mga kababayan. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Si Congress Mio Kiko Barsaga sinampa ng kasong cyber libel ni businessman Enrique Razon. 100 million po na moral damages ang hinihingi ni Razon at 10 million pesos exemplary damages. Bati 110 million po. Malamang maubos ang property din eh. Maubos din yung property, mga kababayan, ni Kiko Barsaga na ipinundar ng kanyang tatay. O diba? Yan kasi ang motto nila, I want problem. Parang si Leandro Libeste, mga kababayan, nasabi natin kanina, sinampal ng fine 24 billion dahil hindi natupad yung kanyang pangako na mag-fulfill ng kanyang commitments po sa renewable service contracts. 24 billion. Malamang mabankrupt. Ito naman po, mga kababayan, si Congress Mio, 110 million. Moral and exemplary damages, yung hinihingi po ng negosyanteng big time na si Enrique Razon. Yan kasi wala nang ginawa manggulo at magmiyaw-miyaw. Tingnan natin, mga kababayan, kung sa hearing tatanggapin ng judge yung pagmiyaw-miyaw niya. Di ba? Mga kababayan, baka mapadali yung pagpadala sa kanya sa mental. Yan ang sabi ng kanyang mga kasama before niya na dapat paintulutan na makabalik sa sesyon sa Congress kasi suspendido 60 days. Kailangan na niyang magsailalim siya sa psychiatric examination. Kung fit nga ba siya na manilbihan bilang member ng House, bilang isang congressman po. But anyway, ibigay ko sa inyo muna yung kwento, mga kababayan. Napikon si nakakapikon man talaga po. Itong pinagagawa ni Congress Mio. Napikon masyado si Enrique Razon, mga kababayan. Sumugod papuntang Makati Prosecutor's Office para sampaan ng kaso po, cyber libel. Itong si Congress Mio Kiko Barsaga. Yan sabi dito sa report ng Bilyonaryo News Channel, look, ultra-bilyonaryo Enrique Razon filed complaint for 2 counts of cyber libel against Cavite Representative Kiko Barsaga at the Makati Prosecutor's Office, where Assistant City Prosecutor Nico de la Merced administered the oath for the complaint. The filing was witnessed by Chief City Prosecutor Dindo Binturanza and Razon's lawyer, Attorney Lawrence Arroyo. The complaint stems from Barsaga's allegation that Razon bribed National Unity Party lawmakers to support the speakership of former House Leader Martin Romualdez. Ubusan na to ng yaman. Ultra-bilyonaryo itong si Enrique Razon. Kaya yung inihingi pong moral damages, 100 million kagad. 10 million yung exemplary damages, mga kababayan. Sabi dito sa report ng ABS-CBN, sa kanyang complaint affidavit na sinabmit niya sa Makati City Prosecutor's Office, Razon noted that Barsagas post tagged the businessman as the mastermind behind the corruption in Congress at inakusa niya si Razon
of bribing members of the National Unity Party to secure support for former Speaker Martin Romualdez. Patong na kaso mga kababayan yung kakaharapin niya ni Kiko Barsaga kasi hindi lang si bilyonaryo Enrique Razon yung magpa-file sa kanya ng kaso. Pati po si Assistant Deputy Speaker Ronaldo Puno, presidente ng NUP at mga members pa po ng National Unity Party na partido mismo dati ng kanyang tatay ni Kiko Barsaga. Sinalaula na po ni Kiko yung pangalan ng kanyang tatay. Nirerespeto yung kanyang tatay mga kababayan nang mamatay. Ayon, ang tumakbo bilang congressman yung anak na si Congressmio. Pinaiya ngayon ang buong pamilya sa kakadaldal nito at kakapost ng kung ano-anong aligasyon po. Sinisiraan yung kanyang kapwa mga congressmen. So lahat yun mga kababayan magpa-file sa kanya ng kaso. Kaya malamang maghirap itong si Kiko Barsaga sa kakabayad sa mga inagrabyo niya na mga kasama niya sa Congress, kasama po si ultra-bilyonaryo Enrique Razon. Yung sabi dito, Barsaga posted the allegations on January 9 on his public Facebook page and later deleted them, but not before they were shared by some local media outlets. The complaint noted, Razon added, the post reached thousands of users within minutes and were seen by colleagues and staff. Ang nagsishare kasi nito, yung mga pinapa-viral kaagad ng mga DDS. Pati yung mga trolls nila po, very active po sa social media. Ang hindi nila alam, pinapahamak nila yung kanilang iniidolong bagong bayani. Ito yung kinoconsider nilang bayani si Congressmio Kiko Barsaga. Pinapahamak nila imbis na sawayin. Idiretso lang ninyo yung gawain ganyan. Magkakaubusan kayo niya ng pera. Di ba? At malamang sa malamang, hindi lang suspension ang abuti ni Congressmio, baka termination na as member ng Congress, mga kababayan. O di, mag-session siya sa Facebook page niya. Di ba po? Sabi po ni Enrique Razon, yung mga akusasyon niya ni Kiko Barsaga crossed the line from political speech into criminal defamation. The businessman said the claims were implausible, noting that Romualdez ran unopposed and won a supermajority of votes to be re-elected Speaker in 2025, making any alleged bribery unnecessary. Paano pang magbabribe si Enrique Razon para kay Martin Romualdez? Wala man pong gustong lumaban sa pagka-speaker kasi lahat talo. Gustong lumaban ni Toby Tiangco, wala man pong wala mang nakuhang support. Si Kiko Barsaga, nag-declare na gusto din lumaban. Wala din naman gusto sa kanya. Kahit yung mga kaalyado niyang may tama din. O di ba? Nangampanya na din sana mga kababayan si Kiko Barsaga, interesado na mag-speaker. Wala landslide support si Martin Romualdez. So anong rason na mag-bribe? Di ba? Sabi ng kampo niya, ni Enrique Razon, wala niyang papel in congressional leadership contest. Ang bilyonaryo, si Enrique Razon, in no ability to influence lawmakers' votes. So ang hinihingi ni Razon mga kababayan, 100 million moral damages and 10 million exemplary damages, citing harm to his reputation and emotional distress. So yan mga kababayan si ultra-bilyonaryo Enrique Razon. O ngayon, sabi ng Congressmio, anda daw niyang harapin sa korte si Razon. O di wow. Maganda yan. Yan sabi rito sa report ng News 5.
I will face Enrique Razon in court. Nakahanda umano si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaca na harapin sa korte ang tycoon na si Enrique Razon. Sabi ni Kiko Barsaca, may mga ebidensya niya ako laban sa kanila. Adi, very good. Tingnan natin kung anong klase ng ebidensya mayroon itong si Kiko Barsaca laban mga kababayan kay Enrique Razon at sa kanyang mga kasama sa Kongreso na inakusan niya na tumanggap ng bribe para isupport ang speakership ni Martin Romualdez. So this is exciting mga kababayan. At sabi ko nga kanina, tingnan natin kung pagdating doon sa witness stand, pwede mag-meow-meows at magkanta-kanta itong si Kiko Barsaca tulad ng ginawa niya doon sa sesyon sa Kongreso. Kumakanta-kanta siya ng, kayong nakaupo, subukan naman ninyong tumayo, meow, 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 meow. Pinatigil niya, pinatigil ni Congresswoman Garin kasi nagre-recording po kumakanta-kanta para pong ito yung dapat pinagdududahan na bangag. Hindi yung ating Pangulong Bongbong Marcos ang may manifestasyon. Di ba po? Ganitong mga gawain po ang may manifestasyon. Kaya sabi dito sa mga nag-react mga kababayan, sabi ni Ramon Lalo, sana mabigyan ng diksyon ang saltik na yan. Sabi ni Danica Joy, supalpal ka na kung meow, do not mess with Enrique Razon. Sabi ni Raymond Lira, when two worlds collides. Sabi ni Dong Austria Lasso, very good. Now, kick out Barsaca is given the chance to talk everything about his allegations in the proper forum, not in social media. Tama po, doon siya mag-mew-mew sa harap ng judge. Tingnan natin kung ano ang gagawin niya doon. Kung hayaan siya ng judge, mga kababayan, na magkanta-kanta ng mew-mew, baka doon na siya i-recommend na magpa-check up talaga. Sabi ni Zeus Gabriel Bitki, lahat may limitasyon, nasobrahan niya sa freedom of speech niya, nasobrahan siya. Sabi ni Darwin, exciting ito, masubaybayan nga. Sabi ni Alan Tarok, meow-meow na lang, isasagot ni Barsaca. Sabi ni Manny, iyak ka ngayon, Kiko Barsaca. Sabi ni Renz Bagyo, mas exciting to kaysa maglaro ng computer sa bahay. Sabi ni Gian Paulo Tabanan, maubos ang pera ng dasma, kakabayad sa abogado niyan. Kaya tuwang-tuwa yung mga abogado pag may problemang ganito. Ubusan nito ng pera, mga kababayan. Malamang, pagkatapos nitong kaso, bankrupt na si tulad ni Libiste. Ilan ba yung yung sali ni Kiko Barsaca? Maubos yata yung Hindi man siguro siya mag 100 million. Di ba? Yung sali, maubos yung pinundar ng ganyang tatay. Sabi ni Dors Lastimosa, nananahimik yung tao, dinamay mo pa. Tama lang yung ginawa mo, sir. Gatungan pa natin, mga kababayan. Sabi ni Jefferson Quezon, ubusan ang sobra sa yaman. Sabi ni Miking, go, bilyonaryo, binangga mo pusa. Sabi ni Marie Angeline, Unay Calano, turuan ng leksyon. Sabi ni Tampolano, ano na mga didilis, tulungan niyo naman ang bagong idol niyo. Ang itutulong niyan, manggatong. Meron, wala man yan may bibigay na contribution. Pag naghirap na si Kiko Barsaca, bahala siya sa buhay niya. Bahala ka niya. Yan kasi, ang motto niya, I want problem. Diba po? Sabi po mga kababayan ni King Solomon, ang pinakang wise na tao sa mundo,
Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. Kaya yun na yung kinakain na bunga ni Kiko Barsaga, yung kanyang mga masasamang binitawang salita sa kanyang kapwa. Di ba, mga kababayan? Tuloy-tuloy mo lang yan para makuha mo yung hanap mo. Di ba po? Ayan man lang po mga kababayan yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.